Former President Rodrigo Duterte sinabing si President Bongbong Marcos ay hindi corrupt. Balita po ito sa Manila Bulletin matapos ng iugnay nila ang pangalan ni ex-President Rodrigo Duterte sa destabilization effort at kuplat laban kay President Bongbong Marcos. Sabi po dito, former President Rodrigo Duterte believes that President Marcos is not corrupt but said he could not say the same for the other officials of the current government. Duterte said this after he was linked to an alleged destabilization plot against his successor. Sa programa sa SMNI, sinabi ng dating presidente that ouster plots have always been historically linked with corruption but claimed that Marcos was not corrupt. Sabi po ni former President Duterte, Marcos, wala akong masasabi. I would not say he is corrupt, pero siya lang. I cannot make any categorical statement for the others. Historically dito, it is always corruption, abuse of authority, uncontrolled mga abuses na hindi talaga napipigilan. According to Duterte, Marcos should identify which agencies are problematic to prevent any forceful overthrowing of his government. The president should know because he has at his disposal every information that he can use to counter the threats to democracy. So walang problema yan. Marcos should know kung saan ang mga weak points, especially corruption. Doon siya magko-concentrate. Pinayuhan pa ni former President si PBBM to seek the help of military. There is always the military. Mautusan niya na kindly because upon his orders, the military can always intervene. So ito na kaya ang sagot ni former President Duterte sa mga paratang ni former Senator Sonny Trillanes na may kinalaman daw itong si former President sa destabilization at kuplat laban kay President Bongbong Marcos. Although kahit sinabi ni Duterte that Marcos is not corrupt, he could not say the same for the other officials of the current government. So ito na kaya ang pagpapatunay na walang kinalaman si former President dyan sa destabilization efforts and kuplat na yan para patalsikin si President Bongbong Marcos. Although sabi nga niya, Marcos may not be corrupt, but I cannot say the same things about doon sa ibang government officials. Teka muna, ang gusto kayang ipahiwatig ni President Duterte ay nung panahon niya walang korupsyon sa gobyerno? Or sabihin na natin sa lahat na nagdaan ng mga presidente? Kasi after nung kanilang term, kung papansinin ninyo, parang laging sinasabi nila sa mga sumunod na presidente na tutukan nyo ang korupsyon sa gobyerno. So, tanungin natin, yung mga nagdaang mga presidente, bakit nung kayo ang presidente, wala kayong nagawa sa korupsyon sa gobyerno ninyo? Unless, masasabi nyo, in all honesty, na walang korupsyon nung panahon ng inyong paglilingkod. Para kasing lumalabas na ngayon lang sa administrasyon ni President Bongbong Marcos nagkaroon ng korupsyon. Wala po bang korupsyon sa gobyerno ni dating Pangulong Duterte o ni dating Pangulong Noynoy Aquino o ni dating Pangulong GMA, dating Pangulong Estrada at nung lahat na naging presidente ng bansa natin? Bakit parang ang ipinupunto dito ay hindi man corrupt si President Bongbong Marcos pero yung mga ibang kasamahan niya sa gobyerno, tanggapin po natin na sa lahat po ng naging presidente ng ating bansa, hindi po nila nagawa ng paraan na maalis ang korupsyon sa gobyerno natin. Although para sa akin, okay itong sinabi ni former President Rodrigo Duterte. Kahit na sinasabi ng iba, nako, kasi nga, lumulubog ang barko ni President Duterte. Yun ang pagkakasabi ng iba. Dahil kung papansinin nyo, parang kumakalas ang mga miyembro niya sa PDP laban, lumilipat sa partido ni President Bongbong Marcos. O bakit daw ba ngayon?
parang bumabawi si President Duterte nung sinabi niyang Marcos is not corrupt. Samantalang nung panahon ng kampanya, sinabi niyang Bongbong Marcos is weak. Ayaw niya kay President Marcos. But then again, may mga kumakalat din pong mga balita noon na strategy lang daw yun nung pagkakasabi ng Bongbong Marcos is weak. Dahil hindi lang naman po ito ang unang pagkakataon na pinuri ni ex-President Duterte si President Bongbong. Kung natatandaan nyo, pagkatapos yata ng unang taon ni PBBM, may pahayag si former President Duterte that Marcos is doing a good job. Tapos ito ulit na sinabi niyang Marcos is not corrupt. Para sa akin po kasi, kahit na pinag-aaway nila ang Marcos at ang mga Duterte, hindi po mangyayari yun na sila ay tuluyang magalit sa isa't isa. Kahit na anong pilit ng ibang sektor dyan na dapat magalit na si President Bongbong Marcos kay ex-President Duterte dahil sa kanyang mga binitawang salitang weak leader, sa kayong pasaring na may nagko-cocaine daw na presidential aspirant. But come to think of it, si former President Duterte po ay super close kay Senator Amy Marcos na kapatid ni President Bongbong Marcos. Hindi po ba noong mga nakaraang araw nung maraming bumabatikos kay ex-President Duterte, nagsalita po si Senator Amy. Sabi pa niya, noong 2015, ako ang una at nag-iisang gobernadorang nagdeklara ng suporta para kay Pangulong Duterte. At kahit ako ang mag-isang matira, maninindigan ako para sa kanya. Hindi lang dahil kaibigan ko si PRRD. Kaibigan ko talaga siya. Higit lalo si Inday Sara, mga kaibigan ko sa pagpapaunlad ng bayan, pagpapanatili ng kapayapaan at pakikipaglaban kontra sa puwersa ng kasamaang nagpapalaganap ng katiwalian, gutom at katrayduran. So, papaano bang ilalaglag ng tuluyan ni former President Duterte si President Bongbong Marcos? Si Senator Amy po ay kaibigan talaga ni President Duterte. Mas lalo na si Inday Sara. So, paano magwawatak ang UNITEAM? Okay, sabihin na natin may mga tao sa paligid nila ang kumalas na sa UNITEAM. As long as si PBBM at si BP Sara ay magkatuwang pa rin sa UNITEAM, buo pa rin po ang UNITEAM. At kung may mga kumalas na po at hindi na naniniwala sa UNITEAM, majority pa rin po ang sumusuporta sa Bongbong Marcos, Inday Sara Duterte tandem. Kasi sa mga salita ni Senator Amy, yung pagiging magkaibigan nila ni President Duterte is on a personal basis. Dahil kung papansinin nyo, sinasabi man ng iba na si ex-President Duterte ay pro-China. Ito naman pong si Senator Amy, kinokondena ang ginagawa ng mga Chinese sa ating mga Coast Guard diyan sa West Philippine Sea. Hindi po ba kasi, kahit na kayo, kahit na po sino sa atin, meron tayong mga matatalik na kaibigan na kahit hindi magkapareho ng paniniwala ay magkaibigan pa rin. They can set aside their differences dahil sila ay totoong magkaibigan. At yan ang nakikita ko kay Senator Amy at si President Duterte, saka si President Bongbong Marcos, saka si Vice President Inday Sara. May mga nagsasabi din kasi bakit si Inday Sara ay tahimik sa issue ng West Philippine Sea. At ito naman si Bongbong Marcos, bakit hindi naman niya maipagtanggol si Inday Sara sa confidential funds? May mga nagko-comment po sa akin dyan. Ang sinasabi nila na para kay Vice President Sara Duterte, na kay President Bongbong Marcos po. Siya po ang bahala dyan sa issue ng West Philippine Sea. At doon naman sa confidential funds, bakit ipagtatanggol daw ni President Bongbong Marcos si Inday Sara? Anong akala nyo kay VP Sara? Hindi niya maipagtatanggol ang sarili niya? Hindi niya maipapaliwanag kung saan nagdinala yung confidential funds niya? Ganun po ang comment ng iba nating viewers. So, siyempre, again, magkakaiba po ng pananaw ang ating mga mamamayan tungkol sa mga issue na to. Pero pagdating po sa pagiging magkaibigan, hindi po talaga masisira ang tandem ng Marcos Duterte.
So sana dito sa pinahayag ni former President Duterte that Marcos is not corrupt, malinaw po na wala siyang kinalaman diyan sa destabilization effort and coup plot na yan kung meron man. And speaking of former President Duterte, ang isang mahigpit na kritiko po ni ex-President Duterte ay pinayagan makapagpiyansa at ngayon po ay out on bail. Ayon po dito sa balita, Laila de Lima, Philippine court grants bail to Duterte drugs war critic. A leading critic of former Philippine President Rodrigo Duterte was granted bail on Monday after almost 7 years in jail on charges related to his bloody war on drugs. Former Senator Laila de Lima is accused of receiving drug money in a case that she says is politically motivated. Many witnesses against her have retracted their testimony since Mr. Duterte's term ended last year. There has also been international pressure for her release. So natural po na tuwang-tuwa ang mga kaalyado ni Laila de Lima dahil siya po ay nakalaya na. Pero totoo bang laya na si Laila de Lima? Sabi po dito sa balita sa SMNI News, ex-Senator Laila de Lima pansamantala nang nakalaya. So pansamantala lang po yan. She is out on bail. Eksaktong alas 7:05 ng gabi, Lunes, November 13, 2023, nang namataang lumabas sa PNP Custodial Center si dating Senator Laila de Lima. Walang ibang sinambit ang dating mambabatas kundi ang pasasalamat nito sa mga tumulong sa kanya ng dasal at suporta simula ng makulong ito. 6 na taon na ang nakararaan. Ayon po kay dating Senator Laila de Lima, I am free. Salamat sa wakas, malaya na po ako. Finally, I will be free after 6 years, 8 months, and 2 days. After 2,424 days, I am now free. Sweet, sweet freedom. Thank you, Lord. Thank you to everyone. Maraming salamat po. So sa himig ng kanyang pananalita, siya ay malaya na. I am free, sabi pa niya. Pero tandaan po natin, she is only out on bail. Temporary lang po ang paglaya ni dating Senator Laila de Lima. Matatanda ang kinasuhan si de Lima nang dahil sa di umano'y pagkakasangkot nito sa pagbebenta at distribusyon ng illegal na droga sa loob ng New Bilibid Prison noong Justice Secretary pa ito. Sa kabila nito, pinayagan ng Muntinlupa City Regional Trial Court Branch 206 ang dating senador na makapaghain ng piyansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan. So sa tingin ninyo, sino ang tuwang-tuwa sa pagkakalaya ng dating senador Laila de Lima? Si Senator Risa Hontiveros. Risa Hontiveros is overjoyed about the imminent freedom of her political ally, former Senator Laila de Lima. Good news! Sa wakas, Laila de Lima nakalaya na. Mabuhay, Laila! Pero sabi naman po ni former Palace spokesman Salvador Panelo that the government can appeal ruling granting bail to de Lima. Former Palace spokesman Salvador Panelo on Monday said that the government can appeal the court's decision to grant bail to former Senator Laila de Lima. Panelo, the chief legal counsel of former President Rodrigo Duterte, said that the prosecution can also introduce further evidence to make a case for conviction. Hindi nga po ba kasi may mga nag-recant na mga witnesses? Binawi nila yung kanilang unang mga testimony. Although ang sabi ni Panelo, the recanting witnesses have not proven before the court that their previous adverse testimonies on de Lima were done under threat or that they were coerced into falsely testifying before the court. Moreover, even without their testimonies, there is strong evidence establishing the guilt of the accused beyond a reasonable doubt. She may evade liability from the crime she is accused of, but she definitely cannot escape the law of karma.
sabi pa po ni Panelo. So kayo, ano sa tingin ninyo? Guilty po ba talaga si dating Senator Leila de Lima o yung kanyang pagkakakulong ay politically motivated? Dahil sinasabi pa nga nila nung matapos ang termino ni former President Duterte, saka naman nagbaliktaran itong mga witnesses at binawi yung kanilang mga sinumpaang salaysay. So ano kaya? Tuluyan na kayang mapapawalang sala or maa-acquit si former Senator Leila de Lima? Aabangan po natin yan. At ano po ang masasabi nyo sa pagiging tunay na kaibigan ng mga Marcoses? Dahil pansinin po ninyo, kahit na anong masamang mga salita ang bitawan nila against kay President Bongbong Marcos o sa Marcos family, wala po tayong naririnig na nagre-retaliate ang Marcos family. So ito kaya ang hudyat na hindi talaga mababasag ang tandem ng unity team ni President Bongbong Marcos at ni VP Sara? Comment lang po down below and I will see you next time. Peace.